Breaking news po mga kababayan. Senador Marcoleta, talagang piniga ng piniga ang mga utak ni Juan Bol Tito Soto at Ping Lacson at itong si Bulate, Erwin Tulfo. Kasi ngayon mga kababayan, pinagtatalunan po kung sino ang illegal at legal. Yung quorum daw na ginawa ni Juan Bol dito sa Senado para patalsikin si SP Cayetano ay legal daw mga kababayan. Kaya itong grupo ni SP Cayetano ay nakakadiri daw. Ito rin ang sabi ni Ping Lacson, bogus na nakakadiri. Mga kababayan ko, ngayon po i-explain ni Senador Marcoleta itong legal at illegal na ginawa nila. Sa kabilang dako mga kababayan, si Erwin Tulfo naggit-ngit sa galit. Nagpasaklolo kay Boying Rimulya. Doon na lang daw siya imbestigahan sa mga pasabog ng 18 Marines. Matindi mga kababayan. At sinabi pa niya, sasampalin daw niya isa-isa ang mga empleyado ng Senado. Dahil pinapasok po si Marcoleta at SP Cayetano at majority. Dahil na ituloy daw ang pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee kasama ng 18 Marines. Galit na galit si Erwin Tulfo, Ping Lacson at Tito Soto dahil nanguna ang kanilang mga pangalan sa listahan ng kumobra ng maleta. So ngayon mga kababayan, pakinggan natin si Juan Bol. Sila daw ang legal at sila SP Cayetano daw ay mga kapit tuko. Ito po mga kababayan ko. Nako, manggigigil kayo dito. Ang tanong din ng ilan ngayon, at sa tagal nyo po siguro sa Senado, may i-explain nyo po ito sa amin. Legal po ba at valid talaga yung quorum kahapon? And ang sinasabi ng ilan, kaya daw Senate President pro tempore lang ang naging paghalal kahapon dahil ang totoo, wala pa rin Ayan mga kababayan, o, di ba pinag-uusapan nila? talagang numbers, yung majority, bagong majority sa ngayon. Ano pong tugon nyo dyan? Ay, nagkakamali po sila. Yun yung tinatawag siguro, pati yung mga kinikilos nila, pang sinasabi nila kagabi, yung parang nagla-live selling sa Facebook at saka sa yung mga statements na sinasabi nila even ngayong umaga. Yun yung tinatawag na clutching at straws. Mga nagpapahabol na lang. Pero ang totoo noon, lahat ng jurisprudence, talagang nangyayari yun at yun. Kaya nga yung sinagot ko yung nagtatanong na kailan daw naging 13 at kailan daw naging 12 and 13. Kahit daw grade 1, alam yan. Oo, tama. Pero kailan, may sagot doon. Kailan naging 12 and 13? Kung ang 24 ay naging 22, yun ang sagot doon. The jurisprudence will dictate. Oo. Na hindi lang yung Abelino-Cuenco, yung Avellino versus Cuenco jurisprudence ng Supreme Court na mula noon hanggang ngayon, iyon ang nasusunod. In fact, 2009, February 11, ganon. 12 senators present, declared quorum. Andun si Alan Cayetano, andun si Pia Cayetano, andun si Loren Legarda. Ayan mga kababayan ko, inaglahi si Marcoleta at si SP Cayetano. Ano naman ang masasabi ni Senador Marcoleta dito? Nako po mga kababayan, supalpal itong si Juan Bol dito. Sino ba talagang illegal at illegal? Sino ang legal at illegal? Sino ang Juan Bol? Sino yung mga abogago at abogago? Ito po ang sagot ni Senador Marcoleta dito sa Net 25. Lelekturan itong mga galing-galingan na Juan Bol it Bulaga. Susupalpalin ang pagmumuka ng mga ito. Gaya ni Erwin Tulfo na talagang sasampahan daw niya ng kaso ang 18 sundalo. Hindi daw siya papayag na isangkot ang kanyang pangalan sa paninira at puro kwentong barbero lang. Isipin nyo mga kababayan, mahilig pala ito si Bebot. Namimili lang para bang namimili lang ng kape na pagka maalat itatapon sa basura, pag matamis kanyang susunggaban. So ngayon po mga kababayan, si Mang Kanor pala ito. So ngayon ito si Senador Marcoleta. So palpal ang mga ito. Po yung main topic na binabanggit natin kanina, yung tunggalian, sabi nyo,
may nang-agaw ng posisyon sa Senado. Teka lang, ano palang latest ngayon, Sen? Kasi kahapon nagkaroon po ng pagdinig eh. Ang ating mga kababayan at maging sa social media, ang debate, sino ba talaga ang legal na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Sen? Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal. Kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Opo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan, kung sino ang may otoridad, at kung sino ang legitimate na nasa kanila yung Opo. beat. Sabi na, hawak namin ang beat dyan. Hawak natin ang bito. Pati yun, napag-aralan ko na eh. Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen, Aha. 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session eh. Ngayon, sila yung nagsasabi na ang ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun, Jen. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun ay isang naked power grab. Okay. Opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Oho. Kasi bumasi tayo sa saligang batas mismo, Jen, para sa Opo. ganun patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na ko, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkaraniwang Kaya lang, mamamayan, eh. gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun. Kinakailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain dyan, Opo. talagang pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan Oho. kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin eh. Manlin lang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, Yan po yung- 2026 hanggang ngayon. Yan po yung Wednesday, Sen, at Senate adjournment. Sinidje. Actually, Sinidje, yung opo. Sinidje na yan, matagal na yan eh. Inulit lang nila. Baka Ah, ganun nakalimutan nila na merong Joint Resolution number 4. Aha. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Chis Escudero. Okay. Joint Resolution number Oo, na 4. sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. Sinidje na yan. Okay. Inulit lang nila. Oho. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon dyan eh. Opo. Doon sa rule, di saligang batas muna dyan para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6, opo. oo, Section 16, Paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige Madali, na po, sige madali na po. namang makaunawa ang ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. All of its Dal- respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature dyan. Oho. Isang Senado Isang kamara. at isang kamara, kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lang mga standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit anong 24. gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan ang na-create na na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah. Plus yung yung party list representative. Oh, pero wag Opo. tayong mawawala. Pag-elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon- all members. Binibigyan natin yung posisyon sa, no? Yung of all members. Oh, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasiulat na napakasimple. Opo. Okay? Majority vote of all its members.
Okay. Dito, respective. Kasi either House ka or Or- Senate. So, punta yes. natin ang Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So, ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tweed, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oho. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Oh, kahit Mali- bata maliit po, alam na alam Oh, yun, Sen. malinaw Opo. na malinaw. Opo, oho. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Masaligang batas. batas, oho. Oh. Nasa Rule 2 naman ito, Section 1 dyan. Ano? Opo. Ng- Senate rules na po yan, ha? Senate rules na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a president, Opo. a president pro tempore, Okay. a secretary, and a sergeant at arms. So yung apat na yung posisyon, oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. So, punta tayo ngayon sa Section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung Yes, apat, the Senate, the Senate President, pro tempore, Senate pro tempore, Secretary, Secretary, Sergeant and at Arms. Sergeant at Arms. Sabi Opo. niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Under the rate of all its members. So pareho rin, sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yan? 24 ang ang senators. Oho. Sa mga tweed, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun, oho. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado ang pag-uusapan, Sa Senado. tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila ngayon, dahil 12 lang sila dyan eh. 12 lang sila nung sila'y gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo. Noong June 3 ho yan, naganap. O, Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Oho. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan, Right. opo, oho. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam ko dyan, 1-year-old ka pa lang nun. Medyo mo, naglalakad-lakad na po ako noon. Ginamit kasi doon dyan na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na Bagamat yun, noon pa yun, 24 din po, Senador. 24 pa rin. 24 din, oo. 24, 1949 hanggang ngayon, 24 pa 24, rin. opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 ang 24 bilang po na ang senador senador. natin. Yes po. Ngayon, nung panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Aha. Kaya, ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Opo. Sa mga tweed, sa 23, ang magiging quorum mo dyan ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi oo. 23 divided by 2, alam mo na, Opo. di ba? Oho. Sa mga tweed, tama lang dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Oho. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon, ginagamit nila ngayon yon. Oo. Sabi namin, mali yon. So bukod doon, may ginamit din sila na isang session na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 ata yun, Sen, ano? 2015 yata 2015, yun. opo, oo. Pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha. Sa mga okay. tweet, Oh. 24 minus 4,
Jen, Opo. ilan yon? 20. O, ano yung majority o ano yung quorum Oho. ng 20? 11. 11. Eh, may 12. Di lalong maganda. Sobra, opo. Oo. Anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. 2015, 1914. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Diba? Tama naman yun dahil ang doktrina na establish kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Ayun pala. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador Oho. para lang magka-quorum. Opo. Kaya coercive yun Pag inaresto ka, coercive yun Coercive, yes. Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na ayaw Magkaroon talaga ng quorum. mo dumaloy, nandun ka naman. Pwede kang arestuhin ng Sergeant at Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa Ayan mga kababayan. So ito po ang sabi ni Tito Soto. Apo na, galing-galingan ito mga kababayan ko. Talaga naman Tingnan nyo kung paano maggaling-galingan itong taong ito. Tingnan nyo mga kababayan ko. Tingnan nyo. Ang tanong din ng ilan ngayon, at sa tagal nyo po siguro sa Senado, may i-explain nyo po ito sa amin. Legal po ba at valid talaga yung quorum kahapon? And ang sinasabi nung ilan, kaya daw Senate President pro tempore lang ang naging paghalal kahapon dahil ang totoo, wala pa rin talagang numbers, yung majority, bagong majority sa ngayon. Ano pong tugon nyo dyan? Ay, nagkakamali po sila. Yun yung tinatawag siguro, pati mga kinikilos nila, mga sinasabi nila kagabi, yung parang nagla-live selling sa Facebook at saka sa Ay, isipin nyo, tinawag pa na live selling sa FB itong ginawa nilang pag-iimbestiga ng 18 Marines na pinasabog ang kanilang mga pangalan dahil sa maleta issue. So ngayon mga kababayan, pinagpipilitan ni Juan Bol, Tito Soto, na sila ang legal at ang illegal si Marcoleta at si SP Cayetano. At wala na pong saysay ang pagiging SP ni Cayetano at si Win Gatchalian na ang legal na Senate President. Feel na feel ba? Nag-post agad mga kababayan ang mga Juan Bol. Tuloy pa natin mga kababayan ko. nga yung mga statements na sinasabi nila even ngayong umaga, yun yung tinatawag na clutching at straws. Mga nagpapahabol na lang. Pero ang totoo noon, lahat ng jurisprudence talagang nangyayari yun at yun. Kaya nga yung sinagot ko yung nagtatanong na kailan daw naging 13 at kailan daw naging 12 and 13. Kahit daw grade 1, alam yan. Oo, tama. Pero kailan, may sagot doon. Kailan naging 12 and 13? Kung ang 24 ay naging 22, yun ang sagot doon. Ayan mga kababayan, abogado ang may alam niyan. Tama Soto, dami mo sinasabi. Di porket walang nagrereklamo illegal na. Kung wala nga sa Pilipinas, isang senador pwede yun, bobo. Kumpleto naman ang 24, tanga, bobo. O ngayon mga kababayan, Senador Marcoleta, eto, sumabog po sa galit. Kinggan po natin. Sa rules namin yun Okay, Ngayon, kung apat yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Kung nasa abroad Di ba? Opo. O, walang coercive power ang Senate para iharap sila nung panahon na yon. So, panahon ni Franklin Drilon, 4 yung absent. Pwede ba nating ipasinag yun para makita natin? Sige nga po. Direk, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan. Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015. Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong minota kasi dyan With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Yan. Ayan. Senators Angara, Binay, De La Rosa, Drilon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next, Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan?
Hindi, tingnan natin kung anong date. Baka Oh. hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang Okay. gusto kong maipakita, yung una, kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa iyo eh. Oho. Yung isa daw, direct. Yung unang, yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating... Kasi doon nakalagay, Editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk Opo. na apat talaga Ang wala sa ang Pilipinas. wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng Yeah. quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Kamakailan lang Wednesday. yun. Last Ilang Wednesday araw lang lang po yan. yun. Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po, yes po. Oho. Ilan ba kami na senador, Jen? 24 po. 24. Oo. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay, nagtatago, ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, Oo. bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. mga Opo. tuwid, yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? Mhm. O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13. Oo. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Cheese, Opo. Na umattend doon sa session. Opo. dalawa ang bilang ni Senator Cheese. Na kunwari invisible yung isa, Opo. pero nananatiling 12 lang. Oho. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo. Bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen eh. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Oho. Okay. Nag-elect sila ng Senate Senate President pro tempore. 12 lang sila, Jen. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Oho. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Oho. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Oho. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano. Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting ay yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Oho. Una best talaga wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, O incapacitated. kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay wala eh. Oho. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Ayan mga kababayan ko, Tito Soto, one ball. Tumigil-tigil na kayo. Hanggang ngayon talagang sampal ang inaabot nyo. Isipin nyo, hindi naman kayo abogado tapos ini-interpret nyo yung batas sa maling paraan. Kumbaga inililihis nyo yung katwiran at katotohanan. Ano, nag-aral ba kayo? Tignan nyo si Senador Marcolita at SP Cayetano. Nag-aral ito at nagsunog ng kilay, araw-gabi, oras-oras, minuto. Nag-aral ng 9 na taon para lang sa pagkaabogado. Kayo, Erwin Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, wala kayong mga alam. Mga tonto, adelentado. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Wag nyong guguluhin ang legit
liderato ni SP Cayetano at ni Marcoleta kasi wala kayong alam, mga utak nyong ipis. Sa'yo galing yan, tuplok. Araw-araw bumabanat ka kay Kiko Trillanes at kay Madam Leni at kay Risa Hontiveros. Tinatawag mong bugok at mga demonyo. Ngayon, ikaw ugok ka. O yan. Siguro naman, amanos na, sabi ng mga taong bayan. Kaya dito mga kababayan, malalaman natin kung sinong nagsasabi ng totoo. For transparency, for a better democracy mga kababayan, i-like, i-share po ang bidyong ito para may supalpal sa pagmumuka ng mga bending dalo. Ang bidyong ito, sana nanonood kayo. One Tuplok, Erwin Tulfo, Kiko, kayong mga bending dalo, ikaw, Ping Lacson, Tito Soto, mag-aral muna kayo ha para may bira kayo, okay? I-share nyo po ang bidyong ito mga kababayan. Mabuhay po.